Saan sila lulusog? Ha? Sa bayan ni Chua. Saan ba yung bayan ni Chua? Dapat ang mga magagaling na abogado, wala silang makita. Chua ta sasakyan ng Pamantayan mga ay sisiwalang kinaan yung galing. ngayon ba lulusog? Huwag po kayo maniniwala doon. Dahil maliwanag sa ating saligang batas. Number 1 po sa ating Bill of Rights. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Bago kayo magpalipad ng Pilipino, itaan nyo muna sa korte natin! Napakasimple po ng issue. May karapatan po ba sila o wala? May karapatan po ba si Pangulong Duterte dito sa ating batas, sa ating saligang batas? Dapat madesisyonan na po yan, masolusyonan na. Yun lamang po ang ating hinihiling. Kaya tayo ipon dito. Salamat sa patuloy na pagsubaybay ninyo sa ating kalayaan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sabay niya? Sabay niya ba yun? Ayan, diretso natin tawagin si General Mitran para sa kanyang pagsasalita. Pagkiyabag. Minamadali natin kasi yung oras natin medyo limitado. Hello. Mahina na ang boses ko eh. Kanina, ang lalakas ng boses. Ako mahina na kayo na. Kasi nasa harapan ako ng Supreme Court. Kagalang-galang. Sa Supreme Court. Kaya na lang ang aming tinitingnan ngayon. Wala na kaming ibang tinitingnan ngayon kung hindi Supreme Court, ang ating presidential, ang ating executive, ang ating legislative. Wala nang pag-asa. Hindi na natin maasahan, kababayan kong Pilipino. Kaya nanawagan ako sa sambayan ng Pilipino. Magkaisa tayo kung talagang mahal nyo ang Pangulong Duterte. Mapapatunayan natin kung mahal natin ang ating Pangulong Duterte. Tayo ay magsama-sama, mag-ipon-ipon at manawagan sa lahat ng ahensya ng gobyerno, sa Philippine National Police, sa Armed Forces of the Philippines. Sila ang aming hinihiling. Tingnan nyo ang nangyayari sa bansa. Kayo ang nagpapatupad ng batas. Pero bakit hindi nyo pinapatupad ang batas? Asaan ang batas natin? Nakatago na ba ang ating batas? Nakatago na ba sa likod? O nakatago sa Supreme Court? O saan ba ang ating batas? Sino ba ang nagpapatupad ng batas? Unang-una, ang Philippine National Police. Ang Armed Forces ng Union kung hindi kakayanin ang lahat. Kaya ako, nanawagan sa lahat ng aking dating kabaro. Kailan ang kailangan i-activate ko ang Filipino Guerrilla Forces effective today. Guerrilla Forces, kira! Dahil darating ng China, makikipaglaban na sa China. Hindi ka pa Pilipino. Pares tayo Pilipino, nag-away-away tayo. Pinaghahanda ko na ang Filipino Guerrilla Forces para sa gera ng China. Sa China ang tinuturing ko. Kasi gera na sa Middle East, according to source, kapag tumagal ang gera at sumali ang China at sumali ang Russia, ang China ang unang bubumba sa atin. Dapat tayong Pilipino ay handa. Handa ba tayong Pilipino? Handa ba tayo? Marcos, Pagbala. Narinig? Handa ba tayo? Handa ba tayo? Marcos ang mauna. Paghandaan natin ang gera sa Middle East. Within 30 days at hindi mahinto ang gera, tutor ang aabutin natin. Wala na tayong supply. Pagdating ng 3 buwan, hindi na hintang gera. Sigurado ako, may problema na ang gobyerno natin. Ngayon pa lang, hindi na alam
ng ating Pangulo kung ano ang gagawin niya. Ang sabi pa nga ng Pangulo, ano ang gagawin natin? Naku po, patay. Pag ang tao naghawak sa ulo, ano ang gagawin natin? Para yung driver ba nakaskasero, akusado, nakabangga, sir, wala po pera, sir. So, ganun ang nangyayari sa ating Pangulo ng Pilipinas. Wala na kaman ng bayan, magkakamot na lang silang noo, nagtatanong sa taong bayan, ano ang gagawin natin? So, meaning, besides meaning mga kaibigan, very alarming na po ang ating bansa. Hindi lang dito sa problema natin sa bansa, sa korupsyon, sa balita nangyari. Ang isipin natin, yung gera sa Middle East. Kaya dapat tayo, lahat ng Pilipino, magkaisa tayo. Kaya ina-activate ko ang Filipino Guerrilla Forces. Ang Guerrilla Forces na ina-activate ko nationwide, International Filipino Guerrilla Forces. Yun ang tutulong sa Philippine National Police at sa Armed Forces of the Philippines. Alam natin na ang Philippine National Police at ang Armed Forces walang kakayahan harapin ang gera sa China. Wala tayong kakayahan kahit sino. Pero may laban tayong Pilipino dahil bihasaan tayo sa guerrilla, unconventional warfare. Diyan tayo sanay. Diyan ko sinasanay ang Filipino Guerrilla Forces para ang Armed Forces at ang Philippine National Police sila kaharap doon sa mga papasok. Tayo naman ang harang alam mga barangay. So mga kababayan ko, muli aking mensahe, babalik po ako sa Supreme Court. Kagalang-galang ako, marami po nakabitbit na mga pro-action niyo, approval. Sana po, madinig niyo po ang aming panawagan. Kami po ay nakikiusap. Kung hindi niyo man madisisitan, basahin niyo na lang na ulit-ulit. Baka sakali, maisip niyo, desisyonan ang lahat ng petition, lalong-lalo na yung illegal arrest. Illegal arrest, sino ba nag-aristo? Pangulong Duterte! Ang pulis, pamumuno, General Torre! Pero sa totoo lang hindi na controversial ang Philippine National Police ngayon. Ang Armed Forces na. Kasi ang Armed Forces ngayon ang tinitingnan natin. So, nanawagan ako sa aking mga contemporary generals ng Armed Forces at Philippine National Police. Pagbasa kayo ng batas at tingnan nyo kung saan kayo doon. Pag naintindihan nyo yun, alam nyo na rin ang gagawin nyo. Pero mukhang